Nako, napakainit na talaga itong issue tungkol sa ICC. Nahulihin na daw si Duterte, pati na rin si Bato de la Rosa ay nadawit na sa isyong ito. Kaya ating pakinggan dito sa report na ito, 24 oras. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontrabirada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. Ayan, ako. Napakadugong ito kung talagang nangyari itong pag-aaresto, magkabarilan talaga kasi meron namang mga private guard si ex-president Duterte at matapang na tao yan, kaya may gulo talaga bago makuha, bago siya maaresto. Pero yan ang ating ipagdasal at sana ipagdasal din siya ng kanyang best friend na si Apollo, para mapalayo sa ganyang mga kapahamakan. Ang ICC International Criminal Court ay katulad din sa presidente ng Russia, ay meron na ring arrest warrant ang presidente ng Russia. Pagkatapos ng giyera sa Russia ay kung matatalo ang Russia, aarestuhin na yang si Putin at siya ay makulong. Pero sa ngayon, dahil sa lumalaban si Putin, ay mahirap mapasok ang Russia kasi meron nga ang giyera. Okay, balikan natin itong ulat na ito. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Okay, dito ay atin mapansin na medyo hindi nagalit si Duterte kay BBM. Kasi sabi naman ni BBM noon ay hindi niya talaga ipapaaresto si Duterte. Ngunit dahil subalit may nakapalibot na mga anti-Duterte sa gobyerno ni Bongbong, ay mayroong lumalabas na mga chismis na nanggaling daw ito na approval kay Bongbong na papasok dito ang ICC. Kaya tuloy nagalit si Duterte kay Bongbong. Ang nito, ang strategy ay parang pinag-away-away itong dalawang malakas na grupo, ang kay Duterte at Bongbong, para magkawatak-watak ang kanilang unity team. At sa sunod na eleksyon ay hindi na gaanong malakas, di ba? Taktika lang ito ng mga kalaban. Kaya kung kumagat si Duterte, kumagat kasi siya, ay siya rin ang masisira diyan. Dapat kasi hindi niya inaway si Bongbong para sa susunod na eleksyon ay unity pa rin ang kanilang team at siguradong mananalo. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Okay, so ayan, PNP at ibang AFP, PNP lamang ang makapag-aresto, maghain ng arrest warrant from ICC, pero hindi yan gagawin. Sinabi na yan ng PNP chief na hindi nila arestuhin si Digong. Kaya mga supporters ni Tatay Digong ay wag na kayong mag-worry kasi hindi aaresto ang ating PNP at saka AFP. Hindi yan pupunta at maghain ng warrant of arrest sa kay Digong Duterte. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill,
I would say that the PNP will follow the orders of the President this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Ayan nga, kaya wag sanang awayin ni Digong si PBM kasi si BBM, si Bongbong ngayon ang presidente. Siya yung may hawak ng armed forces at sa kanya pa rin loyal ang armed forces. Kasi isang taon mahigit pa sa panungkulan, kaya medyo loyal pa sa kanya ang armed forces ngayon. Kaya ang dapat dito para hindi mahainan or masirbihan ng warrant of arrest si Tatay Digong ay huwag niyang galitin si Bongbong at huwag niyang pilitin na maging kaaway si Bongbong kasi pwedeng mag-order si Bongbong sa PNP, AFP na arestuhin siya. Kaya dapat sana dito ay kaibiganin lalong lambingin si Bongbong Marcos para solidong-solido ang proteksyon sa kanya. Kumagat kasi si Tatay Digong sa mga mga kalaban yan ang nagpapaaway-away sa kanilang dalawa. Kasi ang dalawang yan, Digong, Mindanao, Bongbong, Luzon, yan kasi ang niyan. Kapag election, sure ball na mananalo talaga ang isa sa kanila. Okay, so patuloy tayo sa report na ito. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon nagsisid sa Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Ayan, okay. Klarong-klaro na medyo umatras na dito si Tatay Digong sa kanyang stand na ihiwalay ang Mindanao. Noon sabi niya kaya niyang ihiwalay kaagad. Kaya nagalit din ang iba pang senador at congressman sa mga pahayag na yan. Kasi imagine maghiwalay ang Pilipinas, ang liit-liit na islang ito, 3 malaking isla lang, tapos maghiwalay pa, walang mangyari sa Pilipinas. At hindi na matatawag na Pilipinas kapag kulang na ng isang islang Mindanao. Kaya dito ay medyo nag-low-gear. Marinig natin low-gear ang boses ngayon ni Pangulong Duterte at sabi niya ay meron namang legal process ng United Nations na kilalanin kung ihiwalay ang Mindanao o hindi. Kaya ito, alam naman natin na magaling sa Saywar tactics si Tatay Digong. Kaya kung ano man ang mga sinisigaw niyan dahil sa nagalit ay atin mo na alamin kasi psychological warfare yan. Okay, so malapit na tayo magtapos. Atin mo muna balikan ang kabuuang video ito. Reaction agad sila They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Okay, maraming salamat GMA para sa itong videong ating binibigyan ng reaksyon. At sa ating mga good news, ingat kayo lahat dyan at manatiling kalmado. Ako'y magpaalam na hanggang sa muling pagkikita.